Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, akidah, yung sumunod na usapin, babu ma jaa fi katratil half ay minan nahi anhu wal waidi wad dammi liman kana kadalik. Ang kabanata tungkol sa madalas na panunumpa. Yan, yung mga tao, di ba, na lalo na mga mandurugas, madalas manumpa yun eh. Sila pa yung madalas marinig mo, wallahi. At ang pagbabawal at babala at pagpintas sa sino mang madalas na gumagawa nito ng panunumpa. At ang panunumpa na ito, pareho. Either nanunumpa siya sa ngalan ni Allah, katangian ni Allah, o sa iba pa na mas masahol, pero pareho lang. Kasi actually kahit sa katuruan ng Kristyanismo, ipinagbabawal, gagamitin mo ang ngalan ng Diyos para sa kumaga kawalang katuturan, mawalang katuturang bagay, gagamitin mo ang pangalan ng Diyos. At kasama din yung panunumpa sa ngalan ng Diyos. At dito nga sa usapin na ito, ang kinalaman nito sa Kitabut Tauhid, hiya anna kathratil half yunafi kamalut tauhid. Ang maraming panunumpa ay tumataliwas sa pagiging kompleto ng iyong tauhid. Lian al-yamin innama syuri'at ta'kidan lil amri al-mahlufu alayhi wa ta'diman lil khaliqi. Dahil sa Islam, ang mga panunumpa, pinununumpaan lamang natin ang isang bagay bilang pagbibigay diin dito. At upang dakilain ang tagapaglikha si Allah, na sa kanyang mga pangalan at katangian ay nanunumpa tayo. Usually nanunumpa tayo na totoo yung sinasabi natin. Diba? Ganoon. Ito nga yung problema. Marami sa mga sinungaling, marami sa mga mandurugas, marami sa mga mapanlinlang, sila pa itong mahilig manumpa. Sila itong mahilig manumpa sa ngalan ni Allah. Walihada wajaba an la yahlifa illa billahi wa kana al-halfu bigayrihi minasyirk. At ang unang usapin nga dito, para mananatili na ang panunumpa ay para sa katotohanan at bilang pagdakila kay Allah, wajib na ang panunumpa ay sa pamamagitan lamang ni Allah, sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian. Hindi ka pwedeng manunumpa sa ngalan ng iba pa liban sa kanya. Kahit sa Kaaba, manunumpa ka sa Kaaba. Sumpa sa Kaaba, sumpa man sa Kaaba. Tama yung sinasabi ko, hindi pwede. Hindi naman si Allah yun eh. Pero manunumpa ka sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian, pwede. Pero manumpa ka sa ngalan ng iba paliban sa kanya, shirk. Shirkun asgar, oo, pero shirk pa rin. Shirk pa rin. Wa min tamami hada ta'zim, alla yahlifa billahi illa sadikan. Siyempre, pangalawa, mula sa o kabilang sa pagdakila na ito kay Allah. Bukod sa hindi tayo manunumpa liban na lang sa pamagitan niya, ang panunumpaan lamang natin ay ang katotohanan. Hindi tayo pwedeng manunumpa sa kasinungalingan. At dito nagkakaroon din ng maraming paglabag ang mga tao. Kaya nga yung hadith, kung naalala ninyo yung hadith na pinakakamuhi-muhi na lugar para kay Allah, yung mga palengke. Abgadul baq'ati indallahi al-aswaq. Isa sa mga paliwanag ng mga scholar doon, nagiging kamuhi-muhi ang palengke dahil dito marami yung panunumpa sa kasinungalingan. Diba?
Sabihin nung binibilhan mo, oh, sariwa yan. Oh. Pero yung isda niya, pula na yung mata. Sariwa daw. Ikaw hindi ka marunong bumili. Basta lang. Ayun. So, ang panunumpaan natin ay si Allah lang, kanyang mga pangalan at katangian. Pangalawa, ang panunumpaan natin ay ang katotohanan lamang. Wa min tamami hada ta'dim an yahtarima ismahul adim an kathratil half. At pangatlo, diba? Manunumpa tayo sa ngalan at katangian lamang ni Allah, manunumpa lamang tayo sa katotohanan. At pangatlo, sa pagiging kompleto ng pagdakila na ito, yung hindi natin ito palaging gagawin. Kumbaga nakareserba lang ito sa mahalagang mga pag-uusap na manunumpa tayo sa ngalan at katangian ni Allah para lang sa mahalagang pag-uusap. Hindi pang araw-araw. Hindi pang araw-araw. Lahat ng sabihin mo may wallahi. Walang pangangailangan. Walang pangangailangan doon. Yun nga. Problema nga. Yung tao kapag nakasanayan niya na ang bagay na ito, nagiging wala ng saysay ang wallahi. Wala na, naging expression na lang niya. Katulad ng kung paano mangyayari sa dulo ng panahon. Merong mga tao magsasabi ng la ilaha illallah pero hindi nila alam kung anong kahulugan. Wala lang. Wala lang. Kasi naririnig lang nila doon sa mga nauna sa kanila. Sinasabi nila la ilaha illallah pero wala na yung diwa nito. Wala na ang diwa nito. Parang mangyayari niyan. Katulad na lang sa Tagalog. Kasi mga Muslim naman talaga yung mga Tagalog ng unang panahon. So yung mga expression daw sa teorya lang naman ng mga tao. Di ba yung hala? So Allah daw talaga yun. Di ba yung hala pag nagugulat ka? Hala, hala nahulog. Huwag ganun. Wala parang nanunumpa daw sa ngalan ni Allah. Kasi mga lugar nila lahat Tagalog Maynila, Rizal, Cavite, Mindoro, Batangas, Laguna. May mga Muslim doon bago pa dumating mga Kastila. Ang sinasabi nila, sa maaaring maaaring bakas ng salitang Allah o la ilaha illallah, naging ganun na lang. Naging expression na lang nila na nawala na ang diwa. So, sa pagpapahalaga natin na ito sa panunumpa sa ngalan ni Allah, hindi natin ito palaging gagamitin. Hindi natin ito palaging gagawin, di ba na lamang sa napakahalaga na mga bagay-bagay. Falkadibu, wal kathrat al half, yunafi at ta'dim alladhi huwa ruhut tawhid. Kaya nga sa panunumpa, ang kasinungalingan sa panunumpa at ang masyadong maraming panunumpa ay parehong lumalabag sa pagdakila na ito kay Allah na siya ring diwa ng tauhid. Kaya natin pinaninindigan ng tauhid kasi sa pamagitan ng tauhid dinadakila natin si Allah. Sa pamagitan ng tauhid inaalis natin ang anumang paghamak kay Allah. Inaalis natin ang anumang paghamak kay Allah. Kaya hindi ito basta-bastang ginagawa natin. So katulad halimbawa, di ba? Meron tayong mga mahalagang gamit sa bahay na inirereserba lamang natin kapag may bisita. Halimbawa, hindi mo araw-araw gagamitin kasi baka masira. So ganoon din sa mga bagay na ito. May mga bagay na nakareserba para sa mahalagang bagay katulad ng panunumpa. Yung katulad ng sinabi ni Allah, wahfadu aymanakum, pangalagaan ninyo ang inyong mga panunumpa sa pamagitan ng tatlo na ito na nabanggit. Hindi tayo manunumpa, liban na lamang sa ngalan ni Allah. Manunumpa tayo sa katotohanan lamang at hindi natin ito gagawin na palagian. Kasi katulad nga ng sinasabi, mas maraming sinabi mo, mas marami kang pagkakamali. May posibilidad na mas marami kang maling sasabihin. So, ganoon din sa panunumpa. Mas madalas mo itong gamitin, malaki rin yung tsansa na nanunumpa ka sa maling mga bagay. Na nanunumpa ka sa maling mga bagay na nakakagawa ka ng paglabag. At ang kahulugan nga nito, ng aya na ito, yung binanggit kanina, wahfadu aymanakum,
At ano raw ang mga aral na makukuha dito? Al-ma'na, la tatrukuha bigayri takfir. Na wag daw nating iiwan ang ating mga sinumpaan nang hindi tayo gumagawa ng takfir, yung compensation o atonement sa pagkakabali ng ating sinumpaan. So dito, yung half na literally panunumpa, wallahi, tallahi, billahi, di ba? Sumpa kay Allah, sumpa man kay Allah. Kasi yung tatlong harf na yon pwedeng gagamitin para panumpaan ang anumang pangalan at katangian ni Allah. Yung waw, yung ba, at saka yung ta. Wallahi, billahi, tallahi. So yun yung half. At dito isinama na yung yamin. Yung yamin na nanunumpa ka na gagawin mo isang bagay. Ito ay maari na rin mapapaloob dito yung mga nadar, yung pamamanata, bagay na ipinamanata mo. Kasi ganun mo rin siya ini-express eh. Ganun mo rin siya ini-express. Ayan. Sinabi mo sa sarili mo na wallahi kapag sumweldo ako, magsasadaka ako. Inisip, unang sweldo mo, sa unang sweldo ko, magsasadaka ako. So yun ay, nagkaroon ka doon ng half, sabi ka ng wallahi, tapos nagkaroon ka doon ng yamin, na sinabi mong gagawin mo isang bagay, at nagkaroon ka na din doon ng nadar, na nangako ka kay Allah, kumbaga na gagawin mo isang bagay na mabuti. So hindi mo yung pwedeng babaliin. Basta-basta. O kahit nga saan naman kadahilan, kasi pwede mangyari, di ba, hindi mo sinasadya. Hindi ka sumweldo. Inisip mo, after cut off, 15 days sa sweldo na ako, magsasadaka ako. Wallahi. Nasisante ka isang araw pa lang. O hindi ka nakapagsadaka. Pareho lang. Kailangan pa rin ng kafara. Kailangan ng kafaratul yamin. Kasi, ang nangyari, kumbaga, hindi mo natupad yung pangako mo kay Allah. At si Allah ang pinaka mahalaga na matupad natin yung ipinapangako natin sa Kanya o pinangako natin sa pamagitan ng pangalan niya. Pinakamarapat na tuparin ang mga ipinangako kay Allah o sa ngalan ni Allah. So, dapat may tuparin. Sinasadya mo man o hindi. Na hindi matupad, dapat pagkakaroon ng kafaratul yamin. So, ito tinutukoy dito na takfir. Kaya nga, sa Arabic, importante yung konteksto eh. Importante yung konteksto. Kasi kung takfir lang ito, maintindihan mo takfir. Tatawagin mo yung tao na kafir. Hindi yun. Ang hinihiling ng konteksto dito ng salitang takfir. Wakilah fidu aymanakum anil hanathi fala tahnathu fiha. Kaya sinabi na ito ni Allah na pangalagaan ninyo ang inyong mga pinanumpaan. Ibig sabihin, pangalagaan ninyo ito mula sa pagkakasira. Na huwag ninyo itong sisirain o babaliin. Ano ba ng dahilan? Nagbagong isip ninyo? Diba? Inisip mo, diba? Magsasadaka ako sa tao na to pag sumeldo ako sa kanya. Tukoy yung tao. Nagbago isip mo. Kasi nalaman mo yung tao pala na yun, hindi ka dapat makatanggap ng sadaka. Mandurugas pala tong taong to. So, mababali yun. Kaya, magkakaroon ka ng kafaratul yamin. Diba? Ano ba yung kafaratul yamin? Pagpapalaya ng alipin. Pag-aayuno ng 3 araw. At iba pa. Na nababanggit dun sa aya. So, huwag daw itong babaliin. At syempre sa kahulugan na, diba sinabi ni Allah, wahfadu aymanakum, sa kahulugan na, wakila la tukthiru minal half. Huwag kayong magpaparami sa panunumpa. Kasi yun nga, kung nakagawian mo yung panunumpa, lahat na lang ng bagay pinanunumpaan mo, di dadami sa iyo yung obligasyon na tuparin mo. Samantala kung hindi ka nanunumpa, okay lang, matupad mo o hindi. Sabi lang, inshallah, magsasadaka ako pag sumweldo ko. Sa tao na yan. O,
Hindi ka sumweldo kasi nasisante ka, hindi ka nakapagsadaka, walang problema. Diba? Nagbago isip mo, hindi ka na magsasadaka sa kanya, walang problema. Hindi ka nanumpa eh. Hindi nga, inisip siguro ng tao, kapag pinanumpaan niya yung isang bagay, tutulungan siya ni Allah na matupad. Kasi pwedeng ganun eh. Kasi isipin niya, nanumpa naman ako na gagawin ko, tutulungan ako ni Allah. Hindi yun garantiya eh. Hindi yun garantiya. Maaring susubukan ka pa lalo ni Allah. Kung tutuparin mo ba yung ipinanumpa mo. Hindi ganun yun. Hindi yun ganun. O kaya isipin ng tao, mas malaking reward kapag nanumpa siya, nagagawa niya isang bagay tapos matutupad niya. Walang kinalaman yun dun. Kasi mangyari dito, magkaiba yung iyong panunumpa doon sa pagkakatupad mo sa iyong sinumpaan. Pagdating sa gantimpala, maaaring magkahiwalay yung gantimpala nila. Hindi dumodoble yung reward mo dahil sa nanumpa ka. Yung kanina, di ba, yung nagsabi, inshallah, magsasadaka ako sa tao na yun pag sumeldo ko. At yung isa, wallahi, sabi niya, wallahi, magsasadaka ako kapag sumeldo ko. Sasadaka ako sa tao na yan. Kung matupad nila pareho yung kanilang gustong gawin, hindi magiging mas malaki yung nagsabi ng wallahi, hindi magiging mas malaki yung reward niya. Hindi magiging ganon. Kaya nga, wag na nating kumbaga pabibigatin para sa ating mga sarili ang paggawa ng mabuti. Yun. Wag na nating gawing mabigat para sa ating mga sarili ang paggawa ng mabuti. Sapat na nag-intention tayo. Pero magsasabi pa tayo ng mga ganito mga bagay, manunumpa tayo, mamamanata. Mahirap eh. Kasi inoobligan na natin yung ating sarili. At nalalaman naman natin, maraming bagay ang mangyayari at hindi natin matutupad yung gusto nating gawin. Kaya nga, hindi magandang ugali na yung tao laging nanunumpa. Hindi maganda. Na bandang huli niyan, ugali ito ng mga sinungaling talaga eh. Yung mga mahilig manumpa. Ugali ito ng mga sinungaling. Kung sinisinungaling, siya yung mahilig manumpa. Subok na natin yan. Yung sinungaling, siya yung mahilig manumpa. Siya yung mahilig manumpa. Yung nga, yung projection, palagi ko nababanggit. Yung nga, nababanggit ko ito sa inyo kasi yung nga, mahuhusay magsalita yung masasamang tao eh. Yun nga, kabilang sa mga husay nila. Yung ugali nila, bibintang nila sa iba. Kaya ganito ang gawin nyo. Tuwing nang makakaranas kayo ng ganyan, pinagbibintangan kayo ng masamang tao nang hindi nyo naman ginagawa. Asahan nyo, yung binibintang niya sa inyo, gawain niya yun. Kaya nga sabi ng mga psychologists, yung mga binibintang ng mga narcissist sa ibang tao, pag-amin yun eh. Inaamin nila yun sa sarili nila. Ganun natin siya titingnan. Kaya hindi tayo papaapekto sa sinasabi nila. Sabi niya, magdanakaw tayo. Siya kasi magdanakaw eh. Sabi niya, ganito, ganyan. Siya kasi yun. Lahat nagsasabihin nilang masama laban sa'yo. Kung kilala mo naman ng sarili mo na walang ganong katangian, asahan mo na yun. Katangian niya yun at ibinibintang niya sa iyo. Pwede nga mangyayari, inuunahan ka lang niya eh. Inaasahan na niya o kaya sa sobrang praning niya, inaasahan niya na mabubuking na siya. Mabubuking yung pagnanakaw niya halimbawa. Unahan ka na niya. Ikaw yung pagbibintangan niya na nagnanakaw. Ganun yung mga yan eh. Ganun sila kasama. Ganyan sila kasama. Sokdula niya, sasabihin niya, munapik ka. Kasi siya munapik talaga eh. Siyang talagang munapik. Pero unahan ka niya. Unahan ka niya palagi. Lalo na sa mga tao. Gagawin nilang big deal palagi yan eh. Gagawin nilang sa publiko yan para mapahiya ka at makuha siya ng simpatsya. Napakasama. Napakasamang ugali nito din yung palaging nanunumpa. Kasi subok na at napagtibay na ugali ito ng mga sinungaling. Yung mga sinungaling silang mahilig manumpa. Yung mga mandurugas, magnanakaw, sila mahilig magbintang yan sa iba. Wal aymanu jam'u yamin wa hiya al-half. Sa diting ayman, ito raw ang plural ng yamin at ito rin yung half, yung panunumpa. So kanina
natin kanina, di ba? Yung half, yung yamin, at yung nadar. So maaaring magkakaroon sila ng ugnayan sa isa't isa. At itong ayman nga, kung tutuusin, ito na rin mismo yung half. Kasi hindi ka nag-yayamin, yung kumbaga yung yamin yung kumbaga nanumpa, nagagawa ng isang bagay, liban na lang na mag-half ka rin eh. So, tinukoy na siya rito bilang isang bagay. Amarahumullahu ta'ala bihifdil ayman wa adamul musaraati ilayha. So dito sinabi ni Allah, wahfadu aymanakum. Ang sinasabi rito ni Allah, inuutos niya sa atin na pangalagaan ng ating mga pinanumpaan na hindi natin ito pararamihin at hindi natin babaliin at ang hindi natin pagmamadali sa panunumpa na ito. Manunumpa lang tayo kung kailan kailangan. Manunumpa lang tayo kung kailan kailangan. Aw ilal hanafi fiha, na hindi natin ito palaging gagawin at hindi natin ito babaliin. Wa istafadu min al-aya, at ang aral na makukuha mula sa aya na ito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wahfadu aymanakum, pangalagaan ninyong inyong mga pinanumpaan, al-amru bihifdil ayman, wa nahi an kathratil half, wa nakfi ma lam yakun ala fi'li birrin aw islahin bainan nas. Sabi ng mga scholar, ang utos na ito ni Allah na pangalagaan ng ating mga pinanumpaan at pagbabawal niya na paramihin ang ating mga panunumpa. Ito ay nang sa gayon, hindi natin ito gagawin, liban na lamang para sa mga gawain na matuwid at para sa kapakinabangan. Halimbawa, yung pagsasaayos sa mga tao. Halimbawa, merong mga tao, meron silang hindi pinagkakaunawaan. O manunumpa na lang yung tao. Wallahi, di ko ginawa yan. O di tanggapin na natin yung panunumpa niya. Di tapos na yung usapan. Siya naman yung mananagot eh. Siya naman ang mananagot kung nanumpa siya sa kasinungalingan. Siyang mananagot doon. So doon lang natin gagamitin yung mga salitang ito. Yung halimbawa, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa'ara gairaha khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khairun. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ako sumpa kay Allah. So yan. Binabanggit niya yung sarili niyang mga karanasan tungkol sa panunumpa. Tunay na ako sumpa kay Allah. Inshallah, hindi raw siya nanumpa ng anumang bagay. At pagkatapos, nakita siya ng mas mabuti pa rito. So dahil dito, hindi na niya matutupad yung kanyang sinumpaan. Halimbawa kanina, di ba? Example natin. Wallahi, magsasadaka ako sa tao na yan. Pagsweldo ko. Natigil nga, di ba? Kasi nakita mo yung tao, hindi naman karapat dapat na bigyan ng sadaka. Tapos nakakita ka ng ibang mas karapat dapat bigyan. So ganun din, magbibigay ka ng kafara. So ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siyang iniwan na anumang bagay na kumbaga ipinangako niya na gagawin niya. Tapos tinalikuran niya kasi nakita siya ng mas mainam na gagawin. Liban na lang na gumagawa siya ng kafara. Gumagawa siya ng kafara. Alam natin, bihira manumpa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kapag hindi niya matutupad, gumagawa siya ng kafaratul yamin. Ganyan din ulat muli ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Hurairah. Al-halfu manfaqatun lisal'ati mumhaqatun lilkasbi.
Mal maksudu bil halfi huna. Wabayyin ma'anil kalimat munfika as-sil'a mumhika wa ma ma'na hada al-hadith. So, kahulugan ng mga sinabi dito sa hadith na ito. So, panunumpa dito, al-maksudu bil halfi huna al-yaminu al-kadiba. Sa diting hadith na ito na huli nating nabasa, ang tinutukoy dito na panunumpa, yung panunumpa sa kasinungalingan. Kasi nanunumpa ka na, totoo yung isang bagay pero hindi naman totoo. Wa ma'na munfika minan nifaki bifathin nun. So dito, hindi pala siya munfika. Kasi fatha daw ang basa dito sa nun. So munafika lisil'ah. Hindi pala siya munfika na mula sa nafaka. Kumbaga munafika lisil'ah. Munafika, ginagawa mong munafik ang iyong sila, ang iyong paninda. Ginagawa mong sinungaling. Huwad ang iyong paninda. Kasi ngayong labis daw na panunumpa ay nagdudulot na pasinungalingan mo, gawin mo sinungaling yung paninda mo. Di ba? Katulad binanggit natin kanina. Sasabihin mo sariwa. Wallahi, sariwa yan. Oh. Tapos yung mata pula na. Tapos yung tiyan gutay-gutay na. So, hindi naman yan sariwa, pero ginagawa mong munafik yung isda mo. Ginagawa mong munafik. Binibigay mo sa kanya yung katangian na hindi naman niya katangian. Yan na. Munafik ka pala ang ano na to salita. Nagdudulot na maging munafik. Nagdudulot na magiging munafik. Wa huwa ar-rawah diddul kasad. Wa huwa ar-rawaju diddul kasad. At ito raw yung ginagawa ng mga nagtitinda para mabilis silang makabenta. Wasil atu bikasrisin, at yung sil'a nga, binabasa ito ng merong kasra, i, dun sa sin, sil'a. Yung nga ito yung almata, yung mga paninda. So ginagawa mong munafik sa pamagitan ng sinungaling mo na panunumpa. Ginagawa mong munafik yung paninda mo. Iniugnay mo sa paninda mo yung hindi naman nito katangian. Wa ma'nal mumhika wal mahak wa huwa an-naqsu wal mahwu wal ibtal. At yung mahak, di ba, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, ito rin yun. Sinisira ni Allah, winawasak ni Allah ang riba at pinatutubo niya ang sadaka. Sa yung mahak, ito daw yung kakulangan, pagkabura, pagkawala, ano bang ibang pwedeng kahulugan? Pagkakakansela, pagpapawalang bisa, pagpapawalang saysay, yun yung mahak. So yan, balikan natin yung hadith. Di ba yung sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-halfu munafika o munafika, ganun, lisil ati. Ang sinungaling na panunumpa daw ay nagdudulot na gawin mong munafik nga yung iyong paninda. Iugnay mo rito, hindi naman niya katangian. Sabi mo matibay, sirain naman. Diba? Sabi mo sariwa, hindi naman sariwa. Sabi mo masarap, hindi naman masarap. At mumihikalil kasab. Sumisira sa iyong kinikita. Kasi nawawalan ng baraka. Nawawalan ng baraka. Diba? Yung sobrang panunumpa. Baka sa inyo, nanumpa pa sa inyo si Toko. Wallahi, libre lupa. Pag ganang bagay. Oh, diba? Oh, sinasabi niya yung ano. Napaisip nga uli ako. Minsan sumasagi sa isip ko yan eh. Diba? Kung sa usapin do sa lupa. 'Di ba sinasabi niya free lot. Tapos sabi niya, hindi yan free na ibibigay, free na gagamitin. Hindi siya lalapat do sa ganung konteksto eh. Na ang ibig ko sabihin sa free diyan, ipapagamit ko ng libre, hindi eh. Kasi yung lupa, sinabi mong free, isa lang ang magiging kahulugan nun. Kasama siya sa binili mo. Kasama siya sa binayaran mo.
Kaya nga, Ano yung papagamit ibahay ang tatay, hindi naman tatanim. tama, di ba? Oo, sasabihin niya, sige, libre yung lupa ako, libre mong gamitin, sige, taniman mo. Yun, pwede. Pero yung bahay, hindi mo pwedeng sasabihin, yung sinabi ko dyan na free, pwede nyong gamitin, pero hindi nagiging inyo. Isa lang ang magiging kahulugan nun sa batas. Kasama yun sa binayaran nyo. Kasama yun sa binayaran nyo. Diba? O, limbawa niyan, diba? Buy one, take one. Ibig sabihin, libre yung isa. Pag binayaran mo yun, sa'yo na yung isa. Hindi mo yung babawiin kalaunan. Yung free na isa, hinihiram lang yan, ha? Hindi yan magiging sa'yo talaga. Hindi magiging ganun. Yung nga ito talaga. Ang panunumpa sa kasinungalingan ay, yun nga, pag panlilin lang sa paninda, panloloko, pandurugas, pandadaya, at sumisira sa iyong kita. Kasi nga nawawalan ng barakat. Kita nga natin, nakikita natin, nasaksihan natin kung paano nawawalan ng baraka ang kinikita ng mga mandurugas. Waliyadu billah. At panghuli, wa ma'nal hadith, yung kahulugan ng hadith na yun, anna halfal kadibi wa in zada fil mali fa innahu yamhaqul baraka min al bai'i lianna thamana wa in zad fa inna mahkul baraka yufdi ila ano ba ito? Idmihlal az-ziyada. Ang tinutukoy daw dito sa hadith na ito, yun nga, ng panunumpa sa kasinungalingan, kahit pa sa pamagitan nito, nadaragdagan yung presyo ng tinitinda mo, di ba? O nadaragdagan, sabihin pa natin yung kita mo, yung tubo mo. Pero gayon pa man, nababawasan yung baraka sa pagbebenta mo. Dahil kahit mapataas mo pa yung presyo, ng tinitinda mo, pero wala naman itong baraka, wala rin saysay yung kinita mo. Wala rin saysay. Kaya may kita mo yan sa mga mandurugas. Kahit anong dami ng perang papasok sa kanila, walang nangyayari. Una, hindi sila masaya. Hindi sila nagiging masaya, hindi sila nakokontento. Diba? Oo. Hindi sila nakokontento, lagi sila may problema sa pera. Yung pera naman, minsan mainggit ka sa kanila eh. Yung pera pasok sa kanila, tapos ikaw naghihirap, pero bandang huli makikita mo walang pinupuntahan yung pera nila kasi nga walang baraka, waliyadu billah. Ito isa sa mga dahilan. Yung panunumpa sa kasinungalingan, waliyadu billah. Tutuloy natin ito inshallah next week kasi mahaba-haba pa itong usapin na ito, alhamdulillah, na nilinaw ng mga scholar. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.